Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Hari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhaga, mga kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang paghahalintulad ng paghahari ng Diyos ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. No? Paghahalintulad. No? Malalim ba yung Tagalog na yun? No? Yung hindi kinukumpara. Hindi, kasi pinagkukumpara, pwedeng magkaiba. Pero paghahalintulad, kung ano yung similar, ano yung parehas. Kahapon, hinalintulad ang paghahari ng Diyos, kayamanang nahukay sa isang bukid. Alala niyo yun? Diba? Yung kayamanan na nahukay at kung nakita may kayamanan doon sa lupa, anong ginawa doon sa kayamanan? Binaon, binalik, tinabunan, umalis at binili yung lupa para mapasa kanya yung kayamanan. No? Hindi mo itatabi dahil hindi sa'yo yun eh. Hindi mo kukunin kasi hindi pwede. Masama yun. Anong gagawin mo? Gawin mo yung mabuti. Ano yung mabuti? Ibalik mo. Bilin mo yung lupa. Pag nabili mo yung lupa, sa'yo na kayamanan. Hinalintulad kahapon sa isang kayamanang nahukay sa isang bukid ang paghahari ng Diyos. At sabi rin sa isa pang talinhaga kahapon, para itong mamahaling perlas. Narinig nyo, di ba? Ano ibig sabihin? Kapag nakakita ng mamahaling perlas ang isang mangangalakal, ipagbibili ang lahat ng ari-arian niya at bibilin ang pinakamahalagang perlas. Ganyan daw ang paghahari ng Diyos. Ngayon naman, iba ang ginamit na imahe ni Jesus. Hindi na kayamanan, hindi na perlas. Ano? Hinalintulad sa isang lambat. Lambat. Alam niyo po yung lambat? Yung ginagamit ng mga mangingisda para makahuli ng isda. Sa dagat, lahat pwedeng makuha nito.
Tama? Hindi naman kayang piliin ng lambat kung sinong papasok. Kung may basurang pumasok, makakapasok, di ba? Kung mayroong hito na pumasok, merong hito. May hito ba sa dagat? Parang wala naman, di ba? Samot-saring isda, kahit anong isda. Hindi mo pwedeng sabihin na itong isda lang ang gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin, tuna lang. Hindi pwede. Pag hinagis mo yan, maaring iba't iba, sari-saring isda ang makakapasok. Ngunit, pagdating sa pampang, pagbubukod-bukurin ang nahuli. Tinatapon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit tinatapon ang walang kwenta. Ganito din daw ang paghahari ng Diyos. Parang lambat, para ito sa lahat. Sa huli, pagbubukod-bukurin. Merong pagbubukod-bukod na mangyayari. Ihihiwalay ang mabubuti sa masasama. Pero sa talinhagang narinig, mabigyan ng diin kung anong mangyayari sa masasama. Sabi lang doon sa talinhaga, yung mga mabubuti, alam na natin yun. 'Di ba? Pero sinabi, binigyan ng diin kung anong mangyayari sa masasama. Ihahagis sa maningas na pugon. Doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Ano yung pugon na yon? Depende kung paano natin ito titignan. Pwede sa iba, pananakot ng Diyos. Grabe naman si Lord. Talagang itatapon kami sa apoy. Pwedeng tignan ganun. Pero pwede rin namang tignan bilang babala. Bilang isang paalala. Paano man natin tignan o gustong tignan, ang lang puntuhin ni Jesus ay sa kaharian ng Diyos, bawal ang masama. Sa kaharian ng Diyos, walang masama. Ito ang dahilan, kaya ang Diyos, sa ating unang pagbasa, inutusan si Moises. Anong utos kay Moises? Gumawa ng isang tabernakulo. Ano bang isang tabernakulo? Simbolo ng presensya ng Diyos. No? Ngayon, sa panahon natin, ang tabernakulo, yung lalagyan ng Blessed Sacrament, lalagyan ng ostya na consecrated. Ano ba yung ostyang consecrated? Hindi ba katawan ni Jesus? Katawan ng Diyos? So, nung panahon ni Moises, inutusan siyang gumawa ng tabernakulo, presensya ng Diyos, at napakadetalyado ng pagkakautos ng Diyos kung paano gagawin ito ni Moises. Siya namang sinunod ni Moises. Ganyan naman dapat di ba? Kung anong sabihin ng Diyos, bawat detalye susundin. Kung anong sabihin ng Diyos, tutuparin. Kasi alam natin yun ang mabuti. Hindi ba? Tayo lang naman yung nag-iiba-iba no? Ang sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Pero tayo, Father, paano kung yung nanay ko pasaway? Tatay ko, babaero, gagalang ko pa rin ba? Di ba? Igalang. Hindi naman sinabing igalang kung mabuti ang iyong nanay. Bastusin kung masama. Walang ganon. Tayo lang yung nag-iiba-iba ng utos Pero si Moises, sinunod bawat detalye kung paano gagawin ang tabernakulo. At yung tabernakulo yun, na simbolo ng presensya ng Diyos, yun ang naging gabay ng mga Israelita sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya nung sila'y nasa isang lugar,
Tinitignan nila yung tabernakulo bilang gabay, bilang tanglaw ng kanilang paglalakbay. Sabi nga, nagpapatuloy sila ng paglalakbay tuwing tataas ang ulap sa tabernakulo. Imaginein mo yun, no? Yung tabernakulo, kapag merong ulap sa ibabaw, lakad. Pag hindi tumaas ang ulap, hinto sila. Hindi nagpapatuloy. Ang galing ano? Sinusunod ang Diyos. Diyos ang sinusunod nila sa kanilang buhay. Diyos ang tinitignan nila sa kanilang buhay. Ang galing, no? Para malaman kung ang isang bagay ay mabuti o masama, tignan mo ang Diyos. Gabay ang Diyos. Hindi ba? Kung minsan, sa buhay natin, parang tila mayroong parehas na mabuti. Halimbawa, no? Nag-iisip ka kung ano mangyayari sa iyong buhay. Mag-aasawa ba ako o magpapari? O, parehas mabuti, hindi po ba? Tama ba? Hello. Parehas mabuti, di ba? Dyan ang mas mabuti para sa iyo. Kaya paano mo malalaman? Kailangan mo ng Diyos bilang iyong gabay. Ngayong araw na ito, natin si San Ignacio de Loyola. San Ignacio ay kilala sa discernment of the Spirit, isang pagninilay. Para kay San Ignacio de Loyola, may pinagninilayan kung ang parehas na bagay ay mabuti. Kapag ang isa hindi mabuti, walang pagninilay. Tama naman, hindi ba? Pag isa ay mabuti, isa masama, kailangan pa bang magnilay? Anong gagawin? Di ba hindi na? Hindi mo na kailangan isipin kasi dapat ang ginagawa ay mabuti. Halimbawa, no? Kakain ka. Nag-iisip ka ng ulam. Ang ulam mo ay crispy pata. At ang ulam mo ay dinengdeng. No? Alam niyo ba yung dinengdeng? Di ba? Ano yung dinengdeng? Gulay. No? Parehas ba yon? Mabuti? Kung ang high blood, pwede. Parehas mabuti. Di ba? Ang sarap ng crispy pata. Ang sarap ng dinengdeng. Parehas mabuti. Di ba? Wala ka namang high blood wala kang kolesterol Pero kung ikaw ay may kolesterol, nag-maintain ka na, ano ang mas mabuti? Hindi makasagot yung mga matatanda, crispy pata daw. Yan ang discernment. Ulam pa lang yan. Hirap na tayo mag-isip. Ulam pa lang yan. Nadadapa na tayo sa pagpili. Di ba? Pag may handa, alam mo nang diabetic ka, kung makalagay ka ng kanin, ang dami. Mas mabuti. At ganun din sa buhay. Yung nga example ko nung ako'y nagdi-discern, ako ba'y para sa pag-aasawa o para sa pagpapari? Parehas mabuti. Hindi naman masama mag-asawa. Mabuti yan. Bokasyon yan Hindi rin masama ang magpari. Mabuti yan. Bokasyon yan Pero ano yung mas makakabuti sa akin? Hindi lahat para sa pag-aasawa. Hindi lahat sa mag-asawa. Kahit hindi naman para sa pag-aasawa. Hindi na nag-isip. Kaya ano nangyari? Ayon. Wala pang ilang taon, hiwalay na. Kasi pinilit mo Hindi ka pa handa mag-asawa. Gusto mo, papalit-palit ka pala ng partner Sana hindi ka nag-asawa. Hindi mo pala kayang maging ina Kasi hindi mo pa kayang isuk ang iyong pagkadalaga.
Hindi mo pa kayang isuko ang buhay ng isang single. Di ba? May ganon. Yung may anak na pero inuuna pa rin ang make-up. Inuuna pa rin ang lumabas, mga kasamang barkada. Kahit mabuti ang pag-asawa, hindi yan. Nakita niyo po yon? Kaya, ang tinuturo sa atin, magnilay, discern sa mga bagay-bagay. Tingnan kung ano ang mas mabuti para sa atin. Dahil ang kaharian ng Diyos, parang lambat. Bawal ang masama. Kapangit sa buhay, ano nangyayari sa atin? Parang impyerno ang buhay. Diba? Nagkamali ka ng pinili, yan, dusa. Parang impyerno ang buhay. Bakit? Hindi nagnilay. At kapag nilay ng parehas na mabuti. At para malaman kung anong mas mabuti, tingnan ang Diyos bilang gabay. Kaya nga dapat nagdarasal. Bago ka magdesisyon para asawa, o bago ka pumili ng kukuning kurso, bago ka magdesisyon sa buhay ng parehas na mabuti, magdasal. Ipagdasal para mapili kung ano ang pinaka mabuti. Mga kapatid, itong tinuturo sa atin na ating mga pagbasa sa araw na ito. Para pagharian ng Diyos ang ating buhay, kailangan ng disiplina. Disiplina, pagtingin, pagdesisyon, at paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti, disiplina yan eh. Kung wala kang disiplina, hindi mo ito magagawa. Kasi gaya ng kahit na anong disiplina, mahirap gawin ng mabuti. Pero kung ikaw ay sanay at may disiplina, alam mo na magagawa ang isang mabuti. Tandaan, sa paghahari ng Diyos, bawal ang masama. Ihihiwalay ang mabuti sa masama. Ang mabubuti, itatabi. Ang masasama, sunugin. Amen? Amen.